Mariing kinundena ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paggamit ng water cannon ng China Coast Guard sa kanilang research vessels na nananaliksik sa ilang sandbank malapit sa Sandy Cay. Si Patrick De Jesus sa report. Ito ang pambobomba ng China Coast Guard ng water cannon sa scientific research vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa West Philippine Sea. Nangyari ang insidente nitong Miyerkules, pasado alas 9 ng umaga, habang sinasagawa ang isang marine scientific research mission sa paligid ng Sandy Cay o Pag-asa K2 sa pangunguna ng Filipino scientific team na sakay ng BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuwaya. China's Coast Guard mission number 21559. This is MMOB 3002. BRP Datu Sanday, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dahil sa insidente, nasira ang port bow at smokestack ng BRP Datu Sanday. Kinondena ng BIFAR ang pinakabagong harassment ng China. Lalo't ito ang unang beses na gumamit ang water cannon laban sa kanilang research vessels sa bisinidad ng Pag-asa case. Nalagay rin sa panganib ang mga sakay ng barko. Sa kabila nito, natapos pa rin ang misyon ng Filipino scientific team sa Pag-asa Case 1, 2 at 3. The main objective of the deployment of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is to support our marine scientific research within the territorial sea of Pag-asa Island. Nagkataong nangyari ang insidente kasabay ng 3 araw na ASEAN Maritime Security Dialogue na ginaganap dito sa Maynila. Nanawagan si National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo para sa pagkakaisa ng mga ASEAN member nations sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa karagatan sa buong South China Sea, alinsunod sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties at sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. And we, here in ASEAN, should be the strongest defender of that consensus, that we no longer want to go back to the time when might is right. Naninindigan ng Pilipinas sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct na naayon sa international law. Layon ng kasunduang ito na mapagtibay sa susunod na taon kasama ang China, kung saan ang Pilipinas ang magsisilbing chairman at host country ng ASEAN Summit. Any proposal or attempt to exclude, sideline, or create exemptions to UNCLOS and the broader framework of international law in the proposed COC mechanism reflects a lack of genuine intent and sincerity. Cannot have rules there that would, for example, impair the arbitral award or impair the right of the Philippines to have resort to the dispute settlement mechanisms under UNCLOS. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.